May dalawang magkasunod na natalo ang Lakers ngayon, OKC Thunders at Dallas Mavericks. Bumaba na sila sa 4th seed ngayon after na makuha naman ng Denver Nuggets ang panalo kontra Portland. May 1 game advantage na sa kanila ngayon ang Denver at 1 game advantage na lang rin ang hawak nila kontra Houston Rockets sa 4th seed. 4 games remaining sila, parehas ngayon sa Western, 4 game advantage kontra naman sa Minnesota Timberwolves. Kung mag-i-stay ang Lakers sa 4th seed, possible na makatapat nila ang Houston kahit bumaba pa sila sa 5th seed dahil 4th at 5th seed sa positioning ng playoffs, magtatapat sila sa first round. Lakers ang pinaka-favorable matchup para sa Rockets based sa reports mula sa Houston Chronicles at iba pang NBA analysis. Dahil sa injury ng Lakers, sila ang nagiging mas attractive o mas gustong makalaban ng Rockets sa first round. Parang gusto talagang samantalahin ng mga to ang kahinaan ng Lakers at problema pagdating sa mga core players. Walang Luka at Austin Reeves na malaking advantage nga raw para sa Rockets at disadvantage sa Lakers. Dahil ngayon halos 50 plus points ang nawala sa Lakers since nang ma-injury yung dalawang core na to. May 2-1 record ngayong season ang Lakers kontra sa Rockets. Halos sweep sila sa last game. Sa first game meron 36 points, second game may 40 points itong si Luka. Kaya halos talagang si Luka yung nagpapahirap sa Houston Rockets sa buong series na nangyari. Malaking pagkakataon nga raw sa Rockets ngayon sa first round ng playoffs kung wala talagang Luka. Ibig sabihin, iyan talaga ang hinahabol nila. Kapag may Luka kasi, sobrang hirap ang Rockets kahit may Durant pa. May winning edge ang Lakers sa kanila ngayong season. Isa pa, talagang napipigilan ng Lakers itong si Kevin Durant dahil kay Marcus Smart at may strategy sila na double team dyan. Kapag wala si Luka, nagiging average team ang Lakers. Nawawala yung pagiging contender nila at yan mismo ang nangyayari dito. Si Marcus Smart nasa day-to-day status pa rin. Halos 3 weeks na yung hindi naglalaro. Siya ang defensive anchor ng team, pangbantay sa star player, leadership sa depensa. At yan mismo yung nagpapataas talaga ng winning percentage nila. Kung wala siya, mas lalong humihina ang depensa. Mas nagiging vulnerable ang Lakers lalo na sa playoffs na to. Kaya hindi lang offensive output nila ngayon ang bumabagsak, lalo na yung depensa ng araw. Kaya sobrang nasira ang momentum ng Lakers dahil lang sa injury ng mga core at role player mula sa magandang stretch nila na nangyari sa buong March. 9 straight wins at 15-17 records sa West. Sayang, di ba? Kailangan nilang manalo kahit kulang ang lineup. Ang first round ang pinaka-critical nga raw. Manalo sila, may pag-asa pa na makabalik ang star at makahabol. Matalo, tapos agad ang season nila at lalo na yung pangarap nitong si Lolo Bron. 4 games remaining na lang sa Lakers ngayon, makakatapat pa nila ulit itong OKC Thunder bukas mga pare ko. Tapos sa report, possible na wala pa si Lebron sa game na yan dahil nasa questionable yan ngayon dahil sa left foot injury. Hindi na bago yung injury na yan kay Lebron kaya minamanage lang ngayon ang kondisyon niya, pero pwede pa rin niyang malagay sa available kung sipagin maglaro kung maging maganda yung kondisyon pala. Para nawawalan na ata ng pag-asa itong si Lebron. Yung mga analyst kasi ngayon, halos siya ang binabantayan sa Lakers after na mawala itong si Luka at Reeves. Kung kaya pa rin nga raw buhatin itong si Lebron ang Lakers sa playoffs at kung kaya niyang magdigta ng game papasok sa playoffs mula sa first round na to. Isa pa sa inaasahan dyan itong si Rui Hachimura at Luke Kennard. Si Kennard ngayon nag-ooperate bilang primary playmaker kasama si Lebron. Isang bagay na hindi niya karaniwang ginagawa ngayong season sa Lakers since nang matrade yan. Mas naging effective yan, nakakuha ng unang triple-double sa karir niya. 15 points, 16 rebounds, 11 assists kontra Mavericks na nagpapakita ng araw na kaya niyang mag-organize at mag-distribute ng bola. Si Kennard yung inaasahang magiging playmaker at floor general habang walang scorer sa lineup. Kung kaya niya i-connect ang opensa at magbigay ng tamang play at open shot, malaking tulong araw sa Lakers sa playoffs. Samantalang si Hachimura naman yung pinaka-efficient na shooter nila ngayong season. Mataas ang shooting percentage niya sa field at 3, 43% sa 3, 51% sa field. Sa game nila kontra Mavericks, pagkatapos ng injuries, may 21 points agad yan na nagbibigay ng malaking scoring output na pwede nga araw munang pamalit kay Reeves. Ang spot-up shooting niya, perfect sa style ng laro na inaasahang gagamitin ng Lakers mula sa pace and space opens kasama si Lebron na gumagawa ng plays ngayon.
malaki ang posibilidad na siya ang maging third scoring option sa opensa. Kaya hindi lang system ngayon ang nag-adjust sa Lakers, lalo na yung role ng ibang bench player na kailangan talagang mag-step up nga araw ngayon. Wala na rin kasi talagang no choice itong si Redick kung hindi sumugal dito kay Kennard dahil maganda rin naman talaga ang vision niyan sa pagiging playmaker at isa pa, pwedeng maging effective yan sa pagiging floor general katulong nitong si Lebron lalo na ang ibang bench nga araw nila masyadong bagsak ang offensive output. Isa sila ngayong season sa may pinakamahinang second unit at isa sa mga inconsistent mismo na nakikitang dahilan kung bakit na-overuse yung mga core nila bumibigay pagdating sa dulo ng series.